Walang masasakit pa sa pagtatapon na parang basahan ng pamilyang tinuring mong mundo. Habang nagpapakasasa sila sa luho, nakaluhod si Clara sa ulan, yakap ang sikreto ng 3 tibok ng puso sa kanyang sinapupunan. Palamunin ka lang, umalis ka na. Ang matalim na hatol ng asawang binulag ng ambisyon, ngunit ang basahang kanilang tinapakan ay magiging reynang yayanig sa kanilang palasyo ng kasinungalingan. Sapat na ang pagluha, panahon na para maningil. Handa na ba silang harapin ang bangungot ng kanilang sariling karma? Walang silbi ang babaeng yan sa pamilya natin, Mateo. Palamunin na nga, walang kwenta. At higit sa lahat, mabuti na lang at baog siya dahil hindi ko matatanggap na may dugong mahirap na dadaloy sa lahi ng mga Santa Cruz. Sa labas ng nakapinid na pinto ng opisina, nanigas ang buong katawan ni Clara. Hawak ng kanyang nanginginig na kanang kamay ang isang maliit na piraso ng papel mula sa doktor. Isang ultrasound na nagpapakita ng 3 maliliit na tuldok, 3 tibok ng puso na bunga ng 5 taon niyang pag-asam. Sa kabilang kamay naman ay ang paboritong puting kamiseta ng kanyang asawa, maingat at paulit-ulit niyang pinlansya kanina bilang paghahanda sa isang masayang salo-salo sana ngayong gabi. Tila umatras ang lahat ng dugo sa kanyang katawan at naglasang kalawang ang kanyang laway sa sobrang higpit ng pagkakakagat niya sa kanyang ibabang labi upang pigilan ang isang hagulgol. Ang mga pamilyar at matataas na dingding ng mansyon ay biglang naging mga matatalas na tinig na unti-unting sumasakal sa kanyang leeg. Paano niya maibibigay ang pinakamagandang balita ng kanyang buhay sa mga taong tinuturing siyang basurahan? Bago pa man siya makahakbang palayo upang magtago, bumukas ng marahas ang pinto at bumulaga sa kanya ang matalim na paningin ni Doña Carmen. Hindi pa man nakakapagsalita si Clara, dumapo na ang isang napakalakas na sampal sa kanyang pisngi. Ang puwersa nito ay nagpatabingi sa kanyang mukha, nagpamanhid sa kanyang pandinig, at nagpabagsak sa puting kamiseta sa malamig na sahig. Magnanakaw! Ang umalingaw-ngaw na sigaw ng matanda na bumasag sa katahimikan ng buong mansyon. Walang awang inihagis ni Doña Carmen ang isang manipis na sobrang naglalaman ng mga pekeng resibo at bank statement sa mismong mukha ni Clara. Huwag ka nang magpanggap na inosente, Clara. Nawawala ang 5 milyong piso sa kahadayero ko at ikaw lang ang walang kwentang palaging nakatambay dito sa bahay dahil wala kang trabaho. Napatakip si Clara sa kanyang namumulang pisngi. Pilit kinakalma ang kanyang humihingal na dibdib. Ma, wala po akong kinukuha. Wala po akong alam sa pera ninyo. Mateo, maawa ka. Alam mong hindi ako ganyang tao. Pagmamakaawa niya habang ibinabaling ang mga nagluluha at nagmamakaawang mata sa asawang kararating lamang mula sa likuran ni Doña Carmen. Ngunit sa halip na saluhin siya at ipagtanggol, malamig na tiningnan lamang siya ni Mateo. Ang mga mata nito, na dati nangakong poprotekta sa kanya sa harap ng altar, ay tila mga yelong walang pakiramdam ngayon. Walang anumang bakas ng pag-aalinlangan sa mukha ng lalaki nang dukutin nito ang isang makapal na brown envelope mula sa kanyang briefcase at buong diring inihagis ito sa paanan ni Clara. Pirmahan mo na yan, Clara. Annulment papers. Walang kaemo-emosyong utos ni Mateo. Huwag mo na kaming pahirapan pa. Alam nating dalawa na wala nang patutunguhan ang kasal na ito. Hindi mo ako mabigyan ng anak. At ngayon, nagnanakaw ka pa para marahil makatakas sa kahihiyan mo. Si Isabela. Si Isabela ang magliligtas sa bumabagsak na kumpanya ng pamilya ko. Siya ang kailangan ko. Hindi isang palamuning katulad mo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Clara. Ang mga salitang binitawan ni Mateo ay mas masakit pa sa anumang pisikal na pananakit na ginawa ng ina nito. Tumingin siya sa nakatuping papel na hawak niya ng mahigpit, ang ultrasound na nagpapatunay na hindi siya baog, na may 3 inosenteng buhay na nabubuo sa kanyang sinapupunan. Ngunit nang makita niya ang pagngisi ni Doña Carmen at ang pagkainip sa mukha ng lalaking minahal niya,
Ng buong buhay niya, napagtanto niya ang isang nakakasukang katotohanan. Hindi pera ang dahilan kung bakit siya itinataboy. Ang pekeng pagnanakaw ay isa lamang malinis na dahilan upang palayasin siya nang walang nakukuhang kahit na ano. Sino nga ba ang totoong kumuha ng pera sa kahadayero ng matanda? Gayong tanging si Doña Carmen lang ang may alam ng passcode nito. Lumayas ka sa pamamahay ko ngayon din. At dahil maawain pa rin ako, heto ang pamasahe mo pauwi sa kung saan mang kanal ka nang galing. Dinukot ni Doña Carmen ang ilang piraso ng baraya mula sa kanyang bulsa at buong diring isinaboy ito sa sahig. Gumulong ang mga malamig na barya, tumama sa mga sapatos ni Mateo at huminto sa paanan ni Clara. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Clara sa sandaling iyon. Sa halip, isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang kinuyom ang kanyang kamay. Sa loob ng bulsa ng kanyang palda, pinupunit ang papel ng ultrasound hanggang sa maging maliliit na piraso ito. Hindi niya ibibigay sa mga halimaw na ito ang karapatan sa kanyang mga anak. Kung ituturing nilang baog siya, pababayaan niya silang maniwala roon habang buhay. Unti-unti siyang yumuko. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nilunok ang lahat ng natitirang dignidad bilang isang tao at isa-isang pinulot ang mga barya sa sahig. Ang bawat sentimo ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa tatlong anghel na kailangan niyang buhayin mula ngayon. Ito ang huling pagkakataon na yuyuko siya sa pamilyang ito. Nang tumayo siya, hindi na siya tumingin pa sa mag-ina. Nilampasan niya ang paboritong kamiseta ni Mateo na nakabulagta sa sahig. Hinayaan itong matapakan at madumihan bago tuluyang naglakad palabas ng malaking pinto ng mansyon. Bitbit ang kanyang napakabigat na sikreto. Sa labas, walang awang bumubuhos ang ulan mula sa nagngangalit na kalangitan. Bawat patak na tumatama sa kanyang balat ay tila mga yelong sumusugat sa kanyang pagkatao. Naglakad si Clara sa gitna ng madilim at mapunong kalsada. Walang payong, walang direksyon, at walang pangarap na sasalubong sa kinabukasan. Hanggang sa kalagitnaan ng kanyang paghakbang, isang nakakapasong liwanag mula sa dalawang malalaking ilaw ng sasakyan ang biglang sumilaw sa kanyang paningin. Isang humaharurot na kotse ang tila nawalan ng kontrol, dire-diretsong sumusuyod sa basang kalsada, at walang awang patungo sa mismong kinatatayuan niya. Ang nakakapasong liwanag ng mga ilaw. Ang nakakapasong liwanag ng mga ilaw ay unti-unting nagbagong anyo, naging isang mapusyaw at kumukurap na bumbilya sa isang kisameng tagpi-tagpi. Pagmulat ng mga mata ni Clara, amoy ng murang alkohol at kalawang ang unang sumalubong sa kanyang pandama. Wala siya sa kalsada at buhay pa siya. Ang unang ginawa ng kanyang mga nanginginig na kamay ay ang kapain ng kanyang sinapupunan. Humihinga ng malalim ng maramdaman itong buo. Isang matandang babae na may mga magagaspang na palad at maamong mga mata ang lumapit sa kanya. Nagpakilalang si Aling Nena. Nakita raw siya nitong walang malay sa gilid ng kalsada matapos muntikang masagasaan noong gabing iyon at dinala siya sa maliit na klinika ng kanilang barangay. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang gabi, naramdaman ni Clara ang init ng malasakit mula sa isang taong hindi niya kaano-ano. 6 na buwan ang lumipas na parang isang mahabang bangungot, ngunit sa bawat paggising ay pinipilit niyang bumangon. Sa isang maliit na eskinita kung saan hindi sumisikat ang araw dahil sa siksikan ng mga barong-barong, nakaupo si Clara sa isang maliit na bangkito. Ang kanyang tiyan ay napakalaki na. Tila anumang oras ay bibigay na ang kanyang likod sa bigat ng 3 buhay na dinadala niya. Basang-basa ang kanyang palda at maghapon nang nakababad sa mabula at maruming tubig ang kanyang mga kamay habang nagkukuskos ng bundok ng labahin ng ibang tao. Bawat paghilod niya sa tela ay may kasamang kirot sa kanyang balakang, ngunit kinakagat na lamang niya ang kanyang labi. Kailangan niyang makaipon ng barya para sa gatas, para sa lampin, para sa araw ng kanyang panganganak. Habang nagsasampay siya ng mga damit,
Umagaw sa kanyang atensyon ang maingay na palabas mula sa lumang telebisyon ng kanyang kapitbahay. Sa isang sikat na programa, nakangiti ng napakalapad si Mateo, nakasuot ng mamahaling suit na mas mahal pa sa buhay ng buong squatter na ito. Sa tabi niya ay si Isabela, kumikinang ang napakalaking brilyante sa daliri. Ipinagmamalaki ang kanilang engrandeng engagement party sa isang sikat na hotel. Naririnig ni Clara ang masayang boses ng kanyang asawa, nagsasalita tungkol sa pag-ibig at kinabukasan, habang ang tunay nitong mag-iina ay nagtitiis sa amoy ng imbornal at kumakalam na sikmura. Tumingin si Clara sa kanyang sariling refleksyon sa batya ng tubig. Payat, maitim ang ilalim ng mga mata, at walang kalaban-laban. Sinubukan niyang tumayo upang patayin sana ang kanyang pandinig sa palabas na yon, ngunit biglang nagdilim ang kanyang paningin. Umikot ang paligid at napahawak siya ng mahigpit sa dingding na yero upang hindi matumba. Gutom na siya. Huling kain niya ay isang pirasong pandesal kahapon pa ng umaga. Dahan-dahan siyang naupo sa sahig, hinaplos ang kanyang malaking tiyan nang maramdaman niya ang malikot na pag-ikot ng mga sanggol sa loob. Pilit siyang ngumiti kahit nanginginig ang kanyang mga labi, at sinimulang kantahan ng isang banayad at inimbentong hele ang kanyang mga anak. Hinagod niya ang kanyang sinapupunan at mahinang bumulong na maghintay lamang sila ng kaunti. Naiinom na lang muna siya ng maraming tubig upang madama nilang busog sila. Sa gitna ng kanyang pag-awit, isang mainit na mangkok ang biglang tumambad sa kanyang harapan. Si Aling Nena at ang ilan pang mga kapitbahay ay nag-ambagan upang mabigyan siya ng isang pinggang kanin at kalahating tuyo. Walang malalaking brilyante o engrandeng pangako, ngunit ang simpleng pagkaing iyon ang nagpabagsak sa mga luha ni Clara. Mga luha ng labis na pasasalamat sa mga estrangherong may mas wagas na puso kaysa sa pamilyang itinuring niyang mundo. Kinagabihan, habang nililigpit ni Clara ang mga tuyong damit, narinig niya ang nag-uusap na mga tindera sa kanto. May isang makinis at itim na kotse raw na dumaan kanina sa bungad ng eskinita, isang sasakyang hindi nababagay sa putik ng kanilang lugar. Isang matangkad na lalaking nakasuot ng formal na damit ang nagtatanong-tanong kung may isang bagong salta na buntis na nakatira roon. Kumabog ng mabilis ang dibdib ni Clara. Sino ang lalaking iyon? Mga tauhan ba ito ni Doña Carmen upang siguraduhing patay na siya? O si Mateo na naghahanap ng paraan upang tuluyan siyang patahimikin? Nagtago si Clara sa loob ng kanyang maliit at tagpi-tagping kwarto. Sa labas, nagsimulang bumagsak ang malalaking patak ng ulan, naghuhumiyaw sa mga bubong na yero. Pilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata upang makatulog, ngunit isang matalim at nakakapasong kirot ang biglang tumarak sa ibabang bahagi ng kanyang puson. Napasigaw siya, napakapit sa manipis na kumot, habang ramdam niya ang biglaang pagdaloy ng maligamgam na likido sa kanyang mga hita. Pumutok na ang kanyang panubigan. Walang doktor, walang pera, at nasa kalagitnaan siya ng isang malakas na bagyo. Napatingin siya sa ibaba at sa ilalim ng malamig at madilim na gabi, nakita niya ang senyales ng pagdating ng mga bata. Ang unang patak ng mainit na dugo sa malamig na sahig. Ang bawat hampas ng hangin sa mga tagpi-tagping yero ng barong-barong ay tila mga sigaw ng kamatayan na nakikipagpaligsahan sa ungol ng sakit ni Clara. Sa loob ng maliit na silid, na tanging isang aandap-andap na kandila lang ang nagbibigay ng liwanag, ang amoy ng mainit na dugo at langis ng niyog ay humahalo sa lamig ng gabi. Nakahawak ng mahigpit si Clara sa mga magaspang na kamay ni Aling Nena. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng matanda sa bawat matinding kirot na tila naghahati sa kanyang katawan. Ang matandang hilot na si Aling Rosa ay pawisan na rin. Mabilis ang mga galaw habang inihahanda ang mga lumang tuwalya na nilabhan at pinakuluan sa abot ng kanilang makakaya.
Isang matinding ire pa, Clara. Kita ko na ang ulo. Ang mabilis na utos ni Aling Rosa. Ang bawat hininga ni Clara ay parang hinuhugot mula sa isang tuyong balon. Ibinihos niya ang lahat ng natitirang lakas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa sakit hanggang sa naramdaman niya ang isang madulas na bigat na lumabas mula sa kanya. Ngunit ang kasunod ay isang nakakabinging katahimikan. Walang iyak na narinig. Ang tanging tunog lang sa silid ay ang mabilis at naghahabol na hininga ni Clara at ang hagupit ng ulan sa labas. Nanlamig ang puso ni Clara. Tiningnan niya ang unang sanggol, si Makoy, na tila isang maliit at asul na manika sa mga kamay ng hilot. Lumipas ang ilang segundo na parang mga taon, hanggang sa marahan itong tinapik ni Aling Rosa sa likod, at doon ay pumailan lang ang isang paos at maliit na iyak na tila isang himala sa gitna ng bagyo. Hindi pa natatapos ang laban ni Clara dahil kasunod na lumabas ang kambal na sina Maya at Miko. 3 maliliit na buhay, 3 bundle ng himala na nakabalot sa mga lumang tuwalya, ang ngayon ay nakahiga sa tabi ng isang lupaypay na ina. Tumingin si Clara sa kanyang mga anak. Napakaliliit nila. Tila mga sisiw na kulang sa buwan, at ang kanilang mga balat ay kulubot pa sa labis na kahinaan. Doon naramdaman ni Clara ang isang bigat na mas matindi pa sa sakit ng panganganak. Ang katotohanang wala siyang ni isang kusing para pakanin sila. Ang kanyang dibdib ay tuyo dahil sa gutom, at ang 3 sanggol ay nagsisimulang maghanap ng gatas sa pamamagitan ng kanilang mahihinang ungal. Nabalot ng lungkot ang silid nang makita ni Aling Nena ang kawalan ng pag-asa sa mga mata ni Clara. Ngunit bago pa man tuluyang mabaon sa dilim ang isipan ng ina, narinig ang kalansing ng mga barya sa labas ng pinto. Ang mga kapitbahay sa squatter, ang mga labandera, kargador, at tindera na wala ring sapat na pangkain, ay isa-isang nag-abot ng kanilang mga itatagong barya sa bintana. Isang lata ng gatas ang binili ng isang binatilyo sa gitna ng ulan, at sa pamamagitan ng mainit na tubig ay naihanda ang unang pagkain ng mga bata. Pinanood ni Clara ang bawat patak ng gatas na pumasok sa mga labi ng kanyang mga anak, at sa sandaling iyon, isang panunumpa ang nabuo sa kanyang puso. Hinding-hindi niya hahayaang madungisan ng kahit anong bahid mula sa pamilya Santa Cruz ang mga batang ito. Sila ay kanya at tanging kanya lamang. Lumipas ang ilang oras, at habang ang lahat ay natutulog na dahil sa pagod, nananatiling gising si Clara upang bantayan ang 3 anghel. Ngunit nang hawakan niya ang bunsong si Miko upang ayusin ang kumot nito, naramdaman niya ang isang nakakapangilabot na init. Ang sanggol ay nanginginig, ang kanyang balat ay tila nagniningas na uling, at ang kanyang hininga ay mabilis at tila may humaharang na plema. Mataas ang lagnat ni Miko at ang kanyang katawan ay nagsisimulang manigas sa gitna ng matinding sakit. Wala ng gatas, wala ng pera, at ang ulan ay tila walang balak tumigil. Kinuha ni Clara ang huling lata ng gatas, tinatangkang pigaing muli ang bawat patak nito para sa may sakit na anak, habang siya mismo ay nanunuyo ang lalamunan at tanging mainit na tubig na lang ang laman ng sikmura. Habang hinahaplos ang likod ni Miko upang patahanin ito, napansin ng lumalapit na si Aling Rosa ang isang kakaibang marka sa batok ng bata. Isang maliit na balat na tila isang hugis ng korona, ang mismong marka na nakita niya sa isang lumang litrato ng pamilya Santa Cruz na palihim na itinatago ni Clara. Ngunit wala ng oras para sa mga sikreto. Naninigas na ang mga paa ni Miko at ang kanyang mga mata ay tumitirik na sa taas ng lagnat. Hawak ni Clara ang nanlalamig na katawan ng kanyang anak. Ang kanyang puso ay dinudurog ng takot na baka sa unang gabi pa lang ay mawala na ang isa sa kanila. Kailangan niya ng tulong na higit pa sa kayang ibigay ng squatter. May isang pangalan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang taong kinatatakutan ng lahat
Ngunit ang tanging may kakayahang sumagip sa kanila sa gitna ng kamatayan. Ang tunog ng mabilis at naghahabol na hininga ni Miko ay tila isang orasan na malapit ng huminto. Hindi ako nagpapakain ng pulubi, lalong hindi ako nagpapatuloy ng mga taong sumuko na sa laban ng buhay bago pa man magsimula ang tunay na giyera. Ang boses ni Don Rodrigo ay kasing lamig ng bakal na nakaharang sa pagitan nila. Nakaluhod si Clara sa harap ng dambuhalang gate ng mansyon. Ang kanyang mga tuhod ay bumaon sa basang lupa at graba. Kalong niya ang nanginginig na si Miko na ang bawat hininga ay tila isang huling hiling na hindi mabitaw-bitaw. Ang ulan ay humupa na, ngunit ang lamig na dulot nito ay nananatili sa buto ni Clara, lalo na nang makita niya ang kawalan ng awa sa mga mata ng matandang lalaking tinitingala noon ng kanyang ina. Inihagis ni Don Rodrigo ang isang marumi at kupas na unipormeng asul sa putikan, sa mismong tapat ng mukha ni Clara. Kung pera ang kailangan mo para sa ospital ng anak mo, pagtrabahuhan mo. Isuot mo yan at pumasok ka sa pabrika ko. Magsimula ka sa pinakamababang pwesto, ang maglinis ng mga dumi at langis ng mga makina. Gawin mo yan ngayon din o panoorin mong bawian ng buhay ang sanggol na yan sa harap ko. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa dibdib ni Clara. Ang kanyang pride, ang kanyang pagkatao na dati iningatan sa loob ng mansyon ng mga Santa Cruz ay tila niyapakan at idinikit sa putik. Ngunit nang maramdaman niya ang init ng lagnat ni Miko na tumatagos sa kanyang manipis na baro at ang mahinang ungal ng bata na tila humihingi ng saklolo, pinalis ni Clara ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Walang pag-aalinlangan niyang dinampot ang maruming uniforme mula sa putikan. Sa harap ni Don Rodrigo, isinuot niya ito sa ibabaw ng kanyang basang damit. Ang magaspang na tela ay agad na kumapit sa kanyang balat. Tila isang paalala na ang buhay na kinalakhan niya ay wala na. Iniwan niya ang kanyang mga anak sa pangangalaga ni Aling Nena sa maliit na klinika na binabayaran na ngayon ng kumpanya ni Rodrigo bilang advance salary. Pumasok si Clara sa loob ng pabrika ng bakal, isang mundong kailanman ay hindi niya naisip na mapapasukan. Ang amoy ng mainit na langis, ang nakakasulasok na usok mula sa mga welding machine, at ang nakakabinging ugong ng mga dambuhalang makina ay sumalubong sa kanya. Tila isang impyerno ang bawat sulok, kung saan ang mga tao ay gumagalaw na parang mga anino sa gitna ng nagbabagang apoy at talsik ng mga kislap ng bakal. Ang bawat pagbagsak ng mabibigat na materyales sa sahig ay nagpayanig sa buong gusali. Tila bawat tunog ay isang paalala ng kanyang pagbagsak. Hawak ang isang lumang basahan at timba ng sabon, nagsimulang lumuhod si Clara sa madulas na sahig upang kiskisin ang mga namuong langis. Ang kanyang mga kamay na dati ay malalambot at tanging bulpen at kutsara lamang ang hawak, ngayon ay nagsisimulang masugatan at mangitim. Ngunit sa bawat hapdi, ang mukha ni na Makoy, Maya at Miko ang nakikita niya. Ang bawat patak ng pawis na humahalo sa kanyang luha ay naging gasolina ng kanyang determinasyon. Sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, napansin ni Clara ang isang maliit na opisina sa itaas na bahagi ng pabrika. Doon, sa likod ng salamin, nakita niya si Don Rodrigo na nakatingin sa kanya. Walang emosyon, ngunit tila nagmamasid sa bawat galaw niya. At sa ibabaw ng mesa ng matanda, isang luma at kupas na litrato ang nakatayo. Ang litrato ng kanyang namayapang ina noong kabataan pa nito. Bakit nasa pag-aari ng isang malupit na negosyanteng katulad ni Rodrigo ang alaala ng kanyang ina? Isang lihim na tila nakabaon sa ilalim ng mga bakal at langis ng pabrikang ito. Lumipas ang mga oras at ang pagod ay tila isang mabigat na kadena na pumupulupot sa mga binti ni Clara. Sa kanyang unang araw, hindi siya tumigil, hindi siya kumain, hanggang sa ang lahat ng makina sa kanyang paligid ay tumahimik na para sa shift change.
Ngunit habang nililinis niya ang huling bahagi ng isang higanteng conveyor belt, isang kakaibang kalansing ang narinig mula sa itaas. Ang isang malaking kadena na humahawak sa 1 tonelada tipak ng bakal ay biglang nakalas. Ang tunog ng kumakalas na bakal ay mabilis na sinundan ng isang aninong mabilis na bumababa. Direkta sa kinaroroonan ni Clara na hindi pa nakakaalis sa pagkakaluhod sa sahig. Ang nakakangilong tunog ng pagkiskis ng bakal sa bakal ay sinundan ng isang malakas na pagyanig ng semento na tila isang maliit na lindol sa loob ng pabrika. Sa loob ng ilang segundo, nabalot ng makapal na alikabok at usok ang paligid, dahilan upang mapapikit ng mahigpit ang lahat ng mga manggagawa. Nang humupa ang ingay, tumambad ang isang dambuhalang tipak ng bakal na bumagsak ilang pulgada lamang ang layo mula sa kinaroroonan ni Clara. Ang gilid ng bakal ay tumama sa kanyang braso, nag-iwan ng isang mahaba at madugong hiwa na agad nagpadungis sa kanyang asul na uniforme. Tumakbo ang mga kasamahan niya sa upang saklolohan siya, ngunit sa gitna ng hapdi at gulat, dahan-dahang tumayo si Clara. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa bakal na muntik nang kumuha sa kanyang buhay. Sinubukan siyang pauwiin ng kanilang supervisor upang magpahinga, ngunit mariin siyang umiling. Ayos lang ako. Hugasan ko lang ito at babalik na ako sa trabaho. Ang malamig at determinadong sagot ni Clara. Alam niyang sa bawat minutong mawawala siya sa harap ng makina ay 1 minutong bawas sa perang pambili ng gamot ni Miko. Ang dugo sa kanyang braso ay hindi niya itinuring na sugat, kundi isang marka ng kanyang pakikidigma sa tadhana. Sa mga sumunod na linggo, hindi lamang paglilinis ang ginagawa ni Clara. Tuwing oras ng pananghalian, habang ang lahat ay abala sa pagkukwentuhan, nauupo si Clara sa isang madilim na sulok ng break room bitbit, ang mga lumang blueprints at manual ng mga makina na nakuha niya mula sa basurahan ng opisina. Inaral niya ang bawat tornilyo, bawat daloy ng kuryente, at bawat sikreto ng produksyon. Ang kanyang isip na dati ay nakakulong lamang sa mga recipe ng pagluluto sa mansyon ay tila isang tuyong lupa na mabilis na sumisipsip ng karunungan tungkol sa industriya ng bakal. Isang gabi, habang tinatapos ni Clara ang kanyang shift, napansin niya ang isang malaking butal sa inventory ng mga hilaw na materyales. Ang mga numero sa logbook ay hindi tumutugma sa mga nakatambak sa bodega. Sa halip na manahimik, pinili ni Clara na idiretso ito sa opisina ni Don Rodrigo. "Sir, may mali sa listahan. May mga materyales na lumalabas sa bodega na hindi nakatala sa benta." Ang matapang na pahayag ni Clara habang inilalapag ang kanyang sariling listahan sa mesa ng matanda. Tiningnan siya ni Rodrigo ng matagal. Tila sinusukat ang katapatan at talas ng isip ng babaeng nasa harap niya. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ang matanda ng isang hamak na cleaner na marunong magbasa ng daloy ng negosyo. Simula noong araw na yon, tinanggal ni Rodrigo si Clara sa paglilinis ng sahig at inilipat siya sa loob ng opisina bilang isang junior clerk. Nang hapong iyon, umuwi si Clara sa squatter na may dalang kakaibang ngiti. Hindi na siya amoy langis, bagkus ay amoy papel at tinta na siya. May bitbit siyang isang maliit na supot na naglalaman ng 3 bagong damit para sa kanyang mga anak. Mga damit na hindi galing sa donasyon, kundi mula sa kanyang sariling pagod. Pagpasok niya sa barong-barong, agad siyang sinalubong ng maliliit na bisig ni Makoy, Maya at Miko. Ang kanilang tawanan ay tila isang himig na nagbubura sa lahat ng pagod na dinanas niya sa loob ng nakakarinding pabrika. Sa gitna ng kanilang munting hapunan, habang ang mga bata ay masayang kumakain, kumuha si Clara ng ilang mga depektibong tornilyo na kinuha niya sa factory bilang laruan. Doon niya sinimulang turuan ang kanyang mga paslit na magbilang. 1, 2, 3. Ang sabay-sabay na bigkas ng mga bata habang hinahawakan ang mga bakal. Para kay Clara, ang mga tornilyong iyon ay hindi lamang basura. Iyon ang pundasyon ng isang mas matatag na bukas
na unti-unti niyang itinatayo para sa kanila. Ang hirap ng squatter ay naroon pa rin, ngunit sa loob ng silid na yon, unti-unting namumukadkad ang isang pag-asang hindi na kayang kitlin ng kahit sinong Santa Cruz. Ngunit sa labas ng kanilang maliit na bahay, sa ilalim ng madilim na anino ng isang poste ng ilaw, may isang lalaking nakaitimang tahimik na nakamasid. Kanina pa ito sumusunod kay Clara. Mula sa pabrika, tinitingnan ang bawat kilos niya mula sa malayo. Hindi matukoy ang mukha nito sa dilim, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang panganib na nagbabantay sa bawat hakbang ng mag-iina. Kinaumagahan, ipinatawag si Clara sa malaking boardroom ng kumpanya ni Rodrigo. Sinabihan siya na kailangan niyang magsilbi ng kape at mag-ayos ng mga dokumento para sa isang napakahalagang pulong. May mga bagong mamumuhunan na nakatakdang bumisita upang isalba ang ilang bahagi ng produksyon. Habang iniaayos ni Clara ang mga tasa sa ibabaw ng mahabang lamesa, bumukas ang pintuan ng silid. Isang pamilyar na halimuyak ng mamahaling pabango ang agad na sumakop sa silid, kasunod ng tunog ng matutulis na takong na tumatama sa makintab na sahig. Napatigil si Clara. Ang kanyang puso ay tila nakalimot sa pagtibok nang makita niya ang pumasok na mga bisita. Si Isabela na mas lalong naging maganda at mapangmata, kasama ang kanyang ama, at si Mateo na nakasunod sa likuran. Sila ang mga bagong investors na inaasahan ni Don Rodrigo. Ang pamilyar na boses ng pagkasuklam ay muling umalingaw-ngaw nang magsalita si Isabela habang hindi man lang tumitingin sa clerk na nakayuko sa gilid. Ayusin mo nga ang paglalagay ng mga tasa. Ang bagal-bagal mo. Siguraduhin mong mainit ang kape. Ayaw ni Mateo ng malamig na pagsisilbi. Ang matalim na boses ni Isabela ay tila isang latigo na humahagupit sa pandinig ni Clara. Mabilis na ibinaba ni Clara ang kanyang ulo, hinayaang takpan ng mahaba niyang buhok ang gilid ng kanyang mukha. Suot niya ang isang puting face mask, isang karaniwang gamit sa loob ng pabrika upang hindi malanghap ang alikabok. Ngunit sa pagkakataong ito, iyon ang kanyang nagsisilbing kalasag. Ang bawat hakbang niya patungo sa mahabang lamesa ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Bawat hininga ay isang pagsusumamo sa kanyang puso na huwag tumibok ng napakalakas, baka marinig ng mga taong dati niyang itinuring na pamilya. Habang maingat na inilalapag ni Clara ang mga tasa, narinig niya ang mahinang pagtatalo ni na Isabela at Mateo. Sa kabilang dulo ng lamesa, hindi nila pansin ang hamak na clerk na nagsisilbi sa kanila. Mateo, kailangan nating makuha ang pirma ni Don Rodrigo sa deal na ito. Ang mabilis na bulong ni Isabela, ang kanyang boses ay puno ng tensyon na pilit itinatago sa likod ng makapal na makeup. Ang bangko ay nagpadala na ng pangatlong babala. Kung hindi tayo makakakuha ng puhunan mula rito, mawawala ang lahat sa atin. Ang kumpanya, ang mansyon, pati ang reputasyon ni Doña Carmen. Napatigil ang kamay ni Clara sa hawakan ng takure. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Ang makapangyarihang pamilya Santa Cruz, ang mga taong nagtaboy sa kanya dahil sa kanyang pagiging mahirap, ay ngayon mismo ay nakalubog sa sarili nilang putik ng utang. Ang kanilang karangyaan ay tila isang marupok na maskara na unti-unti nang natituklap. Tumingin si Mateo sa labas ng bintana. Ang kanyang muka ay bakas ng matinding pagod at pangamba. Doon, sa ilalim ng lamesa, napansin ni Clara ang isang detalyeng hindi niya inasahan. Ang sapatos ni Mateo. Ang mamahaling balat na sapatos na dati ay laging makinang. Ngayon, ay pudpud na ang sakong at may bahid ng tuyong putik na hindi man lang nalinisan. Isang maliit na bitak sa dulo nito ang nagpatunay sa lahat. Ang lalaking ito, na dati ay tinitingala bilang isang hari, ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Naramdaman ni Clara ang panginginig ng kanyang mga daliri habang inilalapit ang kape kay Mateo. Isang matinding pagnanais na sumigaw, na ipakita ang kanyang mukha at pagtawanan
ang kanilang kinasasadlakan, ang bumangon sa kanyang dibdib. Ngunit mabilis niyang kinagat ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng dugo. Hindi pa ito ang tamang panahon. Ang bawat hapdi sa kanyang labi ay paalala na ang tunay na tagumpay ay nangangailangan ng pasensya. Ibinaba niya ang tasa ng may ganap na katahimikan, tila isang aninong walang bakas. Nang matapos ang pulong at lumabas ang mga bisita, mabilis na lumabas si Clara upang kumuha ng ilang dokumento sa printer. Sa pagmamadali ni na Mateo at Isabela, isang manipis na papel ang nahulog mula sa folder ni Mateo at naiwan sa makintab na sahig ng pasilyo. Mabilis itong pinulot ni Clara. Isa itong liham mula sa isang utangan. Isang huling babala bago ang tuluyang foreclosure ng kanilang mga ari-arian. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Clara sa ilalim ng kanyang maskara. Ang mga baraha ay nagsisimula ng malatag pabor sa kanya. Ngunit ang kanyang panandaliang tagumpay ay napalitan ng matinding kaba nang marinig niya ang isang pamilyar na tawa ng isang bata mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Si Makoy, ang kanyang panganay, ay nakapuslit pala mula sa pangangalaga ng gwardiya at masayang tumatakbo patungo sa kinaroroonan ng kanyang ina. Hindi napansin ng bata ang mga taong palabas ng boardroom. Sa isang iglap, bumangga ang maliit na katawan ni Makoy sa binti ni Mateo. Napatigil ang lalaki, nakakunot ang noo habang tinitingnan ang batang nakaharang sa kanyang daan. Ang malamig at mapangmatang tingin ni Mateo ay dumapo sa mukha ni Makoy. Isang mukhang tila isang salamin ng kanyang sariling kabataan, ngunit puno ng inosenteng liwanag na matagal na niyang kinalimutan. Ang malamig na titig ng isang inosenteng bata ay tila humukay ng isang sugat sa pagkatao ni Mateo na hindi niya maipaliwanag. Nanliit ang mga mata ni Mateo habang tinitingnan ang batang nakaharang sa kanyang daraanan. Ang inosenteng mukha ni Makoy na punong-puno ng kuryosidad ay hindi man lang tinablan ng takot. Ngunit para kay Mateo, ang bata ay isa lamang istorbo na nagpapadungis sa kanyang mamahaling pantalon. Walang kaalam-alam ang lalaki na ang batang tinataboy niya ay ang sarili niyang dugo, ang bunga ng pag-ibig na kinalimutan niya kapalit ng pera. Umalis ka sa daan ko. Pulubi, saan ba ang mga magulang mo at hinahayaan kang paggalagala rito sa pasilyo? Ang mariin at puno ng pandidiring turan ni Mateo. Akmang itutulak niya ang bata nang biglang sumulpot si Clara mula sa likuran. Mabilis niyang hinila ang anak, pinaligiran ito ng kanyang mga bisig at mabilis na yumuko ng husto upang hindi makita ang kanyang mga mata. Pasensya na po, sir. Anak ko po ito. Nagpumiglas lang sa gwardiya. Pasensya na po talaga. Ang paos at binagong boses ni Clara. Naramdaman niya ang matinding pagnanais na sampalin ang lalaking nasa harap niya. Ang lalaking tinawag na pulubi ang sarili nitong anak. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang bagong sugat na humihiwa sa puso ni Clara. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Nanatili siyang nakayuko habang mabilis na hinihila si Makoy palayo. Ramdam ang malamig at mapangmatang titig ni Mateo sa kanyang likuran bago ito tuluyang naglakad palayo, kasunod ni Isabela. Pagdating sa loob ng isang bakanting bodega, agad na kumuha ng sabon at tubig si Clara. Hinawakan niya ang maliliit na kamay ni Makoy at nagsimulang kiskisin ang mga ito ng paulit-ulit. Ang bawat hagod ng kanyang mga daliri ay tila nagnanais na burahin ang anumang bakas ng presensya ni Mateo sa kanyang anak. Huwag kang lalapit sa taong yun muli, Makoy. Maliwanag ba? Ang nanginginig, ngunit seryosong utos ni Clara. Tumingin sa kanya ang bata nang may pagtataka. Ngunit tumango ito nang makita ang bagsik at sakit sa mga mata ng kanyang ina. Nang kumalma ang paligid, binasa ni Clara ang dokumentong naiwan ni Mateo. Ito ay hindi lamang basta papel. Ito ang listahan ng lahat ng bangko at pribadong nagpapautang na ngayon ay humahabol sa pamilya Santa Cruz. Isang mapanganib na plano ang nabuo sa isipan ni Clara.
Hindi sapat na makita silang naghihirap. Gusto niyang siya mismo ang humawak sa tali na nakapulupot sa kanilang mga leeg. Dinala ni Clara ang dokumento kay Don Rodrigo. Sa loob ng tahimik na opisina ng matanda, inilatag ni Clara ang kanyang mungkahi. Bilhin natin ang mga utang nila, Don Rodrigo. Gamit ang mga dummy accounts, gawin nating tayo ang tanging may hawak ng kanilang kapalaran. Kapag dumating ang araw na hindi na sila makabayad, tayo ang magpapasya kung may bubong pa silang sisilungan. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rodrigo. Nakikita niya sa mga mata ni Clara ang apoy na dati niyang nakita sa ina nito. Isang apoy na kayang magtunaw ng kahit anong tigas ng bakal. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang telepono ni Don Rodrigo. Isang lihim na tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Habang nakikinig ang matanda, unti-unting nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Naging maputla ito at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Isang banta ang narinig niya, isang babala na may kinalaman sa nakaraan na pilit niyang itinatago kasama ni Clara. Bago pa man makapagtanong si Clara, biglang napahawak si Don Rodrigo sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namilipit sa tindi ng sakit at ang kanyang hininga ay naging mababaw at naghahabol. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid bago ang malakas na pagbagsak ng mabigat niyang katawan sa makintab na sahig. Ang mahaba at nakakabinging tunog ng flatline mula sa kanyang isipan ay tila isang babala ng paparating na unos. Hindi ito utang na loob, Clara. Pinaghirapan mo ito. Sa mundong ito, ang tanging tunay na pag-aari mo ay ang iyong talino at ang iyong paninindigan. Ang boses ni Don Rodrigo ay tila isang mahinang bulong na lamang sa gitna ng malamig at puting silid ng ospital. Ang nakakangilong huni ng mga makinaryang nakakabit sa kanyang katawan ay ang tanging sumasaliw sa bawat mabigat na paghinga ng matanda. Hawak niya ang kamay ni Clara nang may natitira pang higpit, tila doon niya ibinibuhos ang huling hibla ng kanyang lakas. Sa harap ng abogado at ng dalawang saksi, formal na inilipat ni Rodrigo ang buong kapangyarihan ng kanyang kumpanya at ang lahat ng kanyang lihim na ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Clara Benavente. Gamitin mo ang iyong utak, Clara. Huwag ang iyong puso. Ang huling bilin ng matanda bago unti-unting pumanaw ang liwanag sa kanyang mga mata. Sa sandaling tumigil ang paggalaw ng kanyang dibdib at bumalot ang isang nakabibinging katahimikan sa buong silid, hindi humagulgol si Clara. Pinunasan niya ang isang luhang pumatak sa kanyang pisngi at dahan-dahang binitawan ang kamay ng kanyang mentor. Doon, sa harap ng katawan ng lalaking nagligtas sa kanya mula sa putik, namatay ang huling bahagi ng mahinang Clara. Lumipas ang 5 taon na tila pagpukpok ng maso sa nagbabagang bakal. Ang bawat araw ay naging isang pagsubok ng tibay at diskarte. Ang mga kamay ni Clara, na dati ay puno ng sugat at dumi ng langis, mula sa pabrika ay naging makinis at pino. Ngunit ang mga kalamnan nito ay nananatiling matigas, isang paalala ng kanyang pinagdaanan. Bumukas ang malalaking pintong salamin ng isang magarbong penthouse sa gitna ng makintab na syudad. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalawak na bintana, nagbibigay ng liwanag sa isang babaeng nakasuot ng dekalidad na itim na suit na saktong-sakto sa kanyang hubog. Si Clara na ito, ang CEO ng CB Holdings, ang babaeng kinatatakutan at hinahangaan sa mundo ng negosyo. Wala na ang takot sa kanyang mga mata, tanging ang lamig ng yelo at ang lalim ng karagatan ang mababakas doon. "Mama, look at my drawing!" Ang masayang sigaw ng isang batang lalaki na may matang kasing talim ng kay Mateo, ngunit may ngiting kasing tamis ng kay Clara. Si Makoy iyon, ang kanyang panganay. Kasunod niya sina Maya at Miko, ang mga 5 taong gulang na batang lumaki sa gitna ng karangyaan, ngunit tinuruan ng disiplina. Sila ang kanyang buhay, ang kanyang 3 dahilan kung bakit siya nanatiling buhay sa kabila ng lahat. Pumasok ang kanyang matapat na sekretarya na si Joy. May dalang isang itim na folder. "Ma'am,
Kumpirmado na po. Nakuha na natin ang huling bahagi ng no exao ng pamilya Santa Cruz. Sa madaling salita, hawak na natin ang bawat sentimo ng kanilang utang. Sila ay naghihingalo na, ma'am. Ang tanging nagpapanatili sa kanila, sa itaas, ay ang kanilang mga pangalan na wala na ring halaga sa bangko. Inilapag ni Joy ang isang gintong imbitasyon sa ibabaw ng mesa ni Clara. Ang disenyong nakaukit doon ay sumisigaw ng luho, isang luhang hindi na kayang bayaran ng mga nagpadala nito. Ito ang imbitasyon para sa wedding of the century ni na Mateo Santa Cruz at Isabela Valderrama sa loob ng katedral. Matapos ang 5 taon ng pagsasama bilang mag-asawa sa papel, ngayon lamang sila magpapakasal sa simbahan, isang desperadong hakbang upang ipakita sa publiko na sila ay matatag pa rin at upang makahatak ng mga bagong mamumuhunan. Kinuha ni Clara ang kanyang paboritong fountain pen, ang lumang panulat ni Don Rodrigo na palagi niyang bitbit. Itinusok niya ito sa bulsa ng kanyang suit, tila isang sandata na handang gamitin. Tumingin siya sa litrato ng kanyang 3 anak na masayang naglalaro sa hardin ng penthouse. Ang katarungang matagal niyang hiningi sa langit ay sa wakas ay nasa kanyang mga kamay na. Kumpirmahin mo ang pagdalo natin, Joy. Ang malamig na utos ni Clara habang ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang gilid ng gintong imbitasyon. Siguraduhin mong ang mga bata ay may pinakamagandang kasuotan. Panahon na para ipakilala ko sa kanila ang kanilang pinakamalaking bangungot. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Clara ay humalo sa hangin ng silid, isang amoy na kasing tapang ng lason na unti-unting papatay sa dangal ng mga Santa Cruz. Siguraduhin mong nakasulat sa kontrata na ang ancestral mansion at lahat ng shares ng Santa Cruz Steel ay magsisilbing collateral. Ayaw ko ng anumang butas, Joy. Gusto ko, sa oras na lumagda siya, wala na siyang matataguan kahit ang sarili niyang anino. Ang boses ni Clara ay kasing talim ng labaha habang nakatitig siya sa monitor ng CTV sa loob ng kanyang madilim na opisina. Sa kabilang silid, makikita ang isang desperadong Doña Carmen. Kahit baon na sa utang at namumutla ang labis sa kaba, bakas pa rin sa matanda ang nakakasulasok na kayabangan. Nakataas ang noo nito habang kaharap si Joy na nagpapanggap na kinatawan ng CB Holdings. Masyadong malaki ang hinihingi ninyong collateral para sa pondong ito. Ang reklamo ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit pilit na nagmamatigas. Ang mansyon na yan ay simbolo ng aming dangal. Hindi basta-basta ang halaga niyan. Mula sa speaker, narinig ni Clara ang malamig na sagot ni Joy ayon sa kanyang utos. Kung gayon, madam, maaari na kayong umalis. Marami pang pamilya ang nangangailangan ng puhunan. Ngunit tandaan ninyo, bukas ang huling araw ng inyong palugit sa bangko. Sa oras na tumunog ang 12:00 ng tanghali, hindi lang mansyon ang mawawala sa inyo. Pati ang pangalang Santa Cruz ay magiging kasaysayan na lamang. Nakita ni Clara ang paglunok ni Doña Carmen. Ang panginginig ng mga daliri ng matanda habang dinadampot ang mamahaling panulat ay tila isang matamis na musika sa pandinig ni Clara. Pinanood niya kung paano itinalaga ng matanda ang sarili nitong katapusan. Sa bawat hagod ng tinta sa papel, unti-unting nababawi ni Clara ang bawat sentimong ninakaw sa kanyang dignidad. 5 taon na ang nakalilipas. Habang nagaganap ang pirmahan, itinaas ni Clara ang isang lumang mug. Isang mug na may malaking lamat at kupas na ang kulay, ang tanging gamit na itinago niya mula sa kanyang barong-barong sa squatter. Humigop siya ng mainit na kape mula rito, hinahayaang mapaso ng bahagya ang kanyang labi upang paalalahanan ang kanyang sarili sa pait ng nakaraan. Kahit gaano na siya kayaman, ang mug na ito ang nagpapanatili sa kanya sa lupa. Ma'am, may bago po tayong balita mula sa ating surveillance team. Ang ulat ng isa pang tauhan ni Clara sa pamamagitan ng intercom. Si Isabela Valderrama
ay namataan sa isang maliit na motel sa labas ng syudad. Hindi niya kasama si Mateo. Kasama niya ang isang lalaking kinilala nating dating karelasyon niya. May nakuha rin po kaming impormasyon na may 2 tiket sa eroplano sa loob ng kanyang bag. Isang biyahe patungong Europa sa mismong gabi pagkatapos ng kasal. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clara. Plano niyang takasan ang lahat. Gagamitin niya ang huling pera ng mga Santa Cruz para magpakasasa sa ibang bansa kasama ang kanyang kalaguyo habang iniiwan si Mateo sa gitna ng kaguluhan. Napakagandang kwento ng pag-ibig. Kinagabihan, sa loob ng malawak na dressing room ng penthouse, masayang sinusukat ni McCoy, Maya at Miko ang kanilang mga eleganteng kasuotan para sa gaganaping kasal. Ang 3 bata ay tila mga munting prinsipe at prinsesa, bihis na bihis sa kanilang mga designer suits at gown. Ngunit sa likod ng kanilang katuwaan, tinuruan sila ni Clara ng isang mahalagang aral. Mga anak, tandaan ninyo. Ang mahinang bulong ni Clara habang inaayos ang kwelyo ni McCoy. Ang ganda ng inyong suot ay walang halaga kung hindi ninyo ito dadalhin ng may taas noo. Bukas, ipakikita ninyo sa lahat na kayo ay bunga ng katatagan, hindi ng pagkakamali. Samantala, sa isang madilim at magulong opisina sa mansyon ng mga Santa Cruz, mag-isang nakaupo si Mateo. Ang bote ng alak sa kanyang harapan ay halos ubos na at ang usok ng sigarilyo ay bumabalot sa kanyang mukha na punong-puno ng stress at pagsisisi. Sa gitna ng katahimikan, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Isang itim na sobre ang iniwan sa ilalim ng pinto. Walang pangalan, walang mensahe. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan ni Mateo ang sobre. Ang kanyang hininga ay napatid ng makita ang nilalaman nito. Isang punit-punit na ultrasound picture. Ang mismong ultrasound na ibinasura niya 5 taon na ang nakalilipas ng walang pakialam. Ang kaluskos ng papel sa nanginginig na kamay ni Mateo ay tila isang babala ng isang multong nagbalik upang maningil. Ang katahimikan bago ang malakas na unos ay hindi kailanman naging tanda ng kapayapaan. Ito ay ang sandali kung kailan ang langit ay humihinga ng malalim bago magpakawala ng nagngangalit na kidlat. Sa gabi, bago ang tinaguriang kasal ng siglo, pinili ni Clara na bumalik sa isang lugar na naging saksi sa kanyang pinakamabababang sandali. Ang makintab at itim na sasakyan ni Clara ay dahan-dahang pumasok sa makipot at maputik na eskinita ng squatter. Ang tunog ng gulong na dumadaan sa mga lubak ay tila isang paalala ng bawat hirap na dinanas niya rito. Pagbaba niya, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng tuyo at estero. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Pinuntahan niya si Aling Nena, ang matandang nagligtas sa kanya noon. Sa loob ng maliit na barong-barong, iniabot ni Clara ang isang dokumento, ang titulo ng isang maayos na bahay at lupa, kasama ang sapat na pondo para sa isang maliit na negosyo. Huwag mong hayaang lamunin ng puot ang iyong magandang puso, Clara. Ang mahinang payo ni Aling Nena habang hawak ang mga kamay ng babaeng dati ay labandera lamang sa kanyang paningin. Ngumiti si Clara, isang ngiting puno ng pait at pasasalamat. Alam niya ang halaga ng utang na loob at sa gabing ito, tinatapos na niya ang lahat ng kanyang obligasyon sa nakaraan bago niya harapin ang bukas. Samantala, sa loob ng malamig na mansyon ng mga Santa Cruz, ang bawat sulok ay puno ng tensyon. Hawak ni Mateo ang punit na ultrasound. Ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig habang nakaharap sa kanyang ina. Isang ultrasound, Mama. 5 taon na ang nakalilipas. Paano kung totoo? Paano kung noong pinalayas natin si Clara ay daladala niya ang mga anak ko? Ang bulyaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na huli na para maramdaman. Ngunit si Doña Carmen ay nananatiling matigas. Huwag kang hangal, Mateo. Isang murang prank lang yan mula sa mga taong naiinggit sa atin. Baog ang babaeng yon
Tandaan mo, at bukas, ikakasal ka na kay Isabela. Iyon ang tanging paraan para hindi tayo pulutin sa kangkungan. Pinanindigan ng matanda ang kanyang kasinungalingan. Kahit na sa loob niya ay may namumuong takot na baka ang multo ng nakaraan ay sadyang nagbabalik na. Pagbalik ni Clara sa kanyang penthouse, nadatnan niya ang kanyang 3 anak na nakaupo sa sofa, tinitingnan ang kanilang mga bagong sapatos. Lumapit si Clara at lumuhod sa harap nila. Isa-isang inayos ang kanilang mga buhok. Mga anak, bukas ay makikilala ninyo ang mga taong naging dahilan kung bakit tayo naging matatag. Huwag kayong matatakot. Huwag ninyong bibitawan ang kamay ko. Ang mahinang bilin niya. Ang kanyang boses ay parang isang panalangin. Tumingin si Makoy sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na hindi pang bata. Kami ang magiging proteksyon mo, Mama. Hindi ka na nila muling mapapaiyak. Ang sagot ng kanyang panganay. Ang sabay-sabay na pagtango ni Maya at Miko ay nagbigay ng panibagong lakas kay Clara. Isang lakas na hindi kayang tapatan ng anumang yaman. Pumasok si Clara sa kanyang silid at humarap sa malaking salamin. Hinubad niya ang kanyang suot at tiningnan ang mahabang peklat sa kanyang braso. Ang sugat mula sa aksidente sa pabrika ni Rodrigo. Hinaplos niya ang magaspang na balat na yon. Wala nang luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang lahat ng emosyon ay naging purong yelo na. Handang manigigas sa harap ng sinumang susubok na muling humadlang sa kanyang kaligayahan. Dahan-dahang lumapit ang 3 bata sa kanyang likuran. Hindi nila tinanong kung saan nakuha ng kanilang ina ang peklat na yon. Sa halip, isa-isa silang yumuko at marahang hinalikan ang peklat sa braso ni Clara. Ang hapdi ng nakaraan ay tila uwant-unting naghilom sa bawat dampi ng kanilang mga labi. Napalitan ng isang pangakong bukas ay matatapos na ang lahat. Sa di kalayuan, may isang misteryosong tauhan ang palihim na pumasok sa kusina ng hotel kung saan gaganapin ang reception. Mabilis nitong pinalitan ang mga menu card na nakahanda sa bawat lamesa. Isang maliit na detalye na magiging simula ng isang malaking kahihiyan. Ang gabi ay lumalim at ang buong syudad ay tila tumigil sa paghinga. Pagdating ng bukang liwayway, ang tunog ng unang kampana mula sa katedral ay umalingaw-ngaw sa buong lungsod. Ngunit para kay Clara, ang bawat tunog ng kampana ay hindi hudyat ng isang pagdiriwang, kundi isang dambuhalang orasan na nagbibilang ng bawat segundo patungo sa oras ng paghuhukom. Ang nakakabinging tunog ng kampana. Puno ang bawat sulok ng katedral ng mga taong nabibilang sa pinakamataas na antas ng lipunan. Ang halimuyak ng libu-libong puting rosas ay humahalo sa amoy ng insenso. Lumilikha ng isang atmosfera ng luhong hindi kayang tapatan. Sa gitna ng mahabang pasilyo, dahan-dahang naglalakad si Isabela. Ang kanyang mahabang belo ay humahatak sa ibabaw ng pulang alpombra na parang isang mapuputing bula ng dagat. Nakangiti siya ng matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na nagmamasid sa bawat panauhin, tinitiyak na ang lahat ay nakatingin sa kanyang tagumpay. Sa dulo ng altar, nakatayo si Mateo. Bagaman maayos ang kanyang suot, ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng pagkabalisa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, lalo na nang maramdaman niya ang bigat ng ultrasound picture na itinago niya sa loob ng kanyang bulsa. Sa tabi niya, si Doña Carmen ay tuwid na tuwid ang upo. Paypay na ginto ang hawak at may ngiting nagpapakita ng ganap na kapangyarihan. Akala nila, sa oras na matapos ang seremonyang ito, ang lahat ng kanilang problema sa pera ay maglalaho na. Nang malapit na si Isabela sa tapat ni Mateo, at nang magsimula na ang pari sa kanyang pambungad na panalangin, isang hindi inaasahang pangyayari ang bumasag sa kabanalan ng sandaling iyon. Ang dambuhalang pintong nara ng katedral ay biglang itinulak ng malakas mula sa labas. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong gusali.
dahilan upang mapatigil ang lahat, kabilang ang koro na biglang nawala sa tono. Isang matangkad at napakagandang babae ang pumasok. Hindi siya nakasuot ng puti. Nakasuot siya ng isang nagniningning at matapang na itim na gown na tila isang anino ng kamatayan sa gitna ng pagdiriwang. Si Clara iyon. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na takong sa makintab na sahig ay tila tunog ng isang hatol na hindi pwedeng bawiin. Ngunit hindi ang kanyang kagandahan ang nagpatahimik sa lahat, kundi ang tatlong bata na mahigpit niyang hawak sa magkabilang kamay. Sina McCoy, Maya at Miko ay naglalakad ng may taas noo sa tabi ng kanilang ina. Sa bawat hakbang nila patungo sa altar, ang mga bulungan ng mga bisita ay naging parang isang malakas na ugong ng mga bubuyog. Nakita ng lahat ang hindi maikakailang katotohanan. Ang tatlong bata ay eksaktong mga kopya ng mukha ni Mateo Santa Cruz. Ang hugis ng kanilang mga mata, ang matatangkad na ilong, at ang paraan ng kanilang pagtayo ay tila isang sampal sa lahat ng kasinungalingan ni Doña Carmen. Nabitawan ni Doña Carmen ang kanyang gintong paypay. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang babala ng kanyang gumuho na mundo. Nanigas si Mateo sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mga labi ay nanginig at walang salitang lumabas. Si Isabela naman ay namutla. Ang kanyang galit ay sumiklab sa kanyang mga mata nang makita niya ang eksenang sumira sa kanyang pinapangarap na araw. Mga gwardya, ano ang ginagawa ninyo? Palabasin ang mga basurang yan. Ang sigaw ni Isabela. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng desperasyon. Akmang lalapit ang mga tauhan ng katedral, ngunit mabilis na humarang ang dalawang lalaking nakasuot ng formal na itim na suit, ang mga abogado ni Clara. Iniharap nila ang mga dokumentong nagpapatunay na ang CB Holdings ang pangunahing donor at may-ari ng lupang kinatatayuan ng katedral na yon. Napaurong ang mga gwardya, hindi alam kung sino ang susundin. Kalmadong nagpatuloy si Clara sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa harap ng altar. Ilang pulgada lamang ang layo sa nanginginig na si Mateo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng lalaking dati niyang minahal. Isang tingin na walang halong galit, kundi purong panghahamak. Inilabas ni Clara ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at dahan-dahang inilapag ito sa ibabaw ng banal na altar, sa mismong tapat ng pari. Umalis ka rito, patay gutom. Paano ka nakapasok dito? Ang nanggagalaiting bulyaw ni Mateo, ngunit ang kanyang boses ay tila isang bulong na lamang sa gitna ng tensyon. Ngumiti si Clara, isang nangiting kasing lamig ng kamatayan, bago siya nagsalita sa isang boses na narinig ng bawat taong naroroon. Hindi ako pumunta rito para agawin ka sa kanya, Mateo, dahil kahit kailan, hindi ka naging kawalan sa akin. Pumunta ako rito para ibigay ang regalong matagal ninyong hinihintay. Ang tunog ng folder na bumagsak sa altar ay tila hatol ng isang husgado na tatapos sa lahat. Hindi ako pumunta rito para agawin ka, Mateo. Dahil kahit kailan, hindi ka naging kawalan sa akin. Pumunta ako rito para kumpiskahin ang lahat ng ari-arian ko na kasalukuyan ninyong ginagamit ng walang pahintulot. Ang boses ni Clara ay malamig at mariin. Bawat salita ay tila isang palasong tumatama sa gitna ng katahimikan ng katedral. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder na nakapatong sa altar. Ang bawat paglipat ng pahina ng makapal na papel ay lumilikha ng isang marahang kaluskos na tila tunog ng isang bumabagsak na imperyo. Basahin mo, Mateo. O baka gusto mong basahin ko ito ng malakas para marinig ng lahat ng mga panauhin mong akala ay mayaman ka pa? Ang hamon ni Clara habang inilalapit ang mga dokumento sa mukha ng lalaki. Ang kumpanya ninyo, ang lupang kinatatayuan ng simbahan na ito, at ang mismong ancestral mansion na tinitirhan ninyo. Lahat ng yan ay pag-aari na ng CB Holdings at ako ang CEO ng kumpanyang iyon. Kayo ay mga nangungupahan na lamang
sa sarili ninyong bahay. At ngayong araw, tapos na ang inyong palugit. Isang malakas na singhap ang nagmula sa mga panauhin. Ang mga bulungan ay naging parang isang malakas na agos ng tubig na bumabaha sa katedral. Napakapit si Mateo sa gilid ng altar. Ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na sa tindi ng hiya at gulat. Si Doña Carmen naman ay biglang tumayo. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng mansanas sa galit. Sinungaling ka! Magnanakaw ka talaga, Clara. Hindi mo magagawa yan. Ginamit mo lang ang pera ni Rodrigo para sirain kami. Wala kang utang na loob. Ang nanginginig na sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng desperasyon. Ngumiti si Clara. Isang ngingiting puno ng pait. Utang na loob? Iyan ba ang itatawag mo sa pagpapalayas sa akin sa ulan habang daladala ko ang mga anak ko? Iyan ba ang itatawag mo sa pagpaparatang-ang sa akin bilang magnanakaw para lang makuha ang gusto ninyo? Inilabas ni Clara ang kanyang cellphone at pinindot ang isang icon. Ang tunog ng pagsisimula ng recording ay bumasag sa katahimikan. Mula sa mga speaker ng simbahan, umalingaw-ngaw ang boses ni Doña Carmen mula sa 5 taon na ang nakalilipas. Palamunin ka lang, umalis ka na. Buti na lang at baog ang babaeng yan. Kasunod nito ang boses ni Mateo na sumasang-ayon sa bawat insulto ng kanyang ina. Ang bawat salitang lumalabas sa speaker ay tila mga latigo na humahagupit sa dangal ng mga Santa Cruz sa harap ng buong alta sosyedad. Hindi pa natatapos doon. Inihagis ni Clara ang isang set ng mga malilinaw na litrato sa paanan ni Isabela. Makikita roon ang babae na nasa loob ng isang motel, kahalikan ng ibang lalaki, at may hawak na 2 tiket sa eroplano. At ikaw, Isabela, ang pagpapatuloy ni Clara habang tinitingnan ng babaeng ngayon ay nanginginig na rin sa takot. Ang planong pagtakas mo, kasama ang pera ng mga Santa Cruz ay tapos na. Wala ka nang makukuha dahil ang lahat ng pera na akala ninyo ay pumasok sa account ninyo ay kontrolado ko. Gumuho ang buong mundo ni Mateo. Tumingin siya sa kanyang ina na ngayon ay sinisinghap-singhap na ang hangin. Tila hindi na makahinga sa tindi ng kahihiyan. Tumingin siya kay Isabela na hindi man lang makatingin sa kanya. At sa huli, ibinaling niya ang kanyang mga mata sa 3 bata. Sa bawat mukha ni na Makoy, Maya at Miko, nakita niya ang lahat ng pagkakataong sinayang niya, ang pamilyang tinapon niya para sa isang kasinungalingan. Clara, please, patawarin mo ako. Ang mahinang bulong ni Mateo habang unti-unting lumuluhod sa sahig, ang kanyang marangyang suit ay dumidikit sa malamig na semento ng simbahan. Ang kanyang mga luha ay pumatak, ngunit walang sino mang lumapit para damayan siya. Maingat na inihakbang ni Clara ang kanyang mamahaling sapatos sa ibabaw ng mahabang belo ni Isabela na nakakalat sa sahig. Hindi niya ito tiningnan, tila ba isa lamang itong basahan na nararapat tapakan. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay ng kanyang mga anak at dahan-dahang tumalikod sa altar. Hindi ko kailangan ng iyong tawad, Mateo, dahil ang katarungan ay hindi nakukuha sa pagluha, kundi sa pagbawi ng lahat ng ninakaw ninyo sa akin. Ang huling salita ni Clara bago siya nagsimulang maglakad palabas. Ngunit bago sila tuluyang makalayo, biglang humabol si Mateo. Gumagapang siya sa sahig, pilit na inaabot ang maliliit na paa ng kanyang mga anak na ngayon ay tumitigil sa paglalakad. Mga anak ko, pakinggan ninyo ako. Ako ang inyong ama. Ang nagmamakaawang sigaw ni Mateo. Ang pag-atras ng maliliit na paa ni na Makoy, Maya at Miko ay tila huling hatol na wumasak sa puso ng lalaking na ngayon ay wala nang kahit na ano. Nananatiling nakaluhod si Mateo sa malamig na semento, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laylayan ng suot ni na Makoy, Maya at Miko. Ang bawat hikbi niya ay umaalingaw-ngaw sa loob ng katedral. Isang tunog ng pagguho na narinig ng lahat ng mga panauhing dati ay yumuyukod sa kanyang kapangyarihan. Ngunit ang maliliit na paa ng mga bata
ay mabilis na umurong. Tila ba ang dampi ng kamay ni Mateo ay isang lason na hindi dapat dumikit sa kanilang balat. Tumayo si McCoy sa harap ng kanyang ina at mga kapatid. Ang kanyang mga mata na may talim ng isang taong maagang namulat sa hirap ng buhay ay direktang tumitig sa luhaang mukha ni Mateo. Wala roon ang takot, wala ring pagkilala. Wala kaming ama. Ang malamig at mariing pahayag ng panganay ni Clara. Ang kanyang boses, bagaman bata pa, ay may bigat ng isang pinal na hatol. Ang ama namin ay ang bawat patak ng pawis ni Mama habang nagtatrabaho siya sa gabi. Ang ama namin ay ang bawat hapdi ng gutom na tiniis niya para lang may makain kami. Ikaw, isa ka lang estrangherong nagmamakaawa sa harap namin. Tila isang pader ng yelo ang namagitan sa kanila. Marahang ipinatong ni Clara ang kanyang kamay sa balikat ni McCoy, hindi upang patigilin ito, kundi upang ipakita ang kanyang suporta. Inabot niya si Miko, ang kanyang bunso, at dahan-dahang tinakpan ang mga mata nito gamit ang kanyang palad. Hindi niya ito ginawa upang protektahan ang bata sa takot, kundi upang huwag madungisan ang inosenteng isipan nito sa makitid at kaawa-awang kalagayan ng lalaking dati ay tinawag niyang asawa. Tumayo ka na riyan, Mateo. Masyadong mahal ang sahig ng simbahan na ito para madungisan ng iyong mga pekeng luha. Ang mahinang turan ni Clara, ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Ang bawat pagkakataon ay ibinigay ko sa iyo 5 taon na ang nakalilipas. Ngunit pinili mong tapakan ang iyong sariling dugo para sa isang ambisyong na ngayon ay naging abo na. Wala na kayong kahit na ano. Ang pangalang Santa Cruz ay isa na lamang paalala ng isang pamilyang nabulok sa sarili nilang kasakiman. Habang naglalakad si Clara patungo sa malaking pinto ng katedral, narinig ang mabilis na pagpasok ng ilang kalalakihan na nakasuot ng formal na uniporme ng kapulisan. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa makintab na sahig ay nagpatahimik sa bawat bulungan. Hawak nila ang isang warrant of arrest para kina Mateo Santa Cruz at Isabela Valderrama dahil sa mga kaso ng malakihang estafa at falsification of documents na isinampa ng mga kumpanyang dati nilang niloko. Ang sigaw ng pagpoprotesta ni Isabela ay naputol ng marinig ang tunog ng pagkandado ng mga posas sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mamahaling wedding gown ay tila naging isang kulungan, nagmukhang marumi at walang halaga sa gitna ng kaguluhan. Samantala, si Mateo ay nanatiling nakaluhod, walang lakas na lumaban habang inaalalayan siya ng mga pulis patungo sa labas. Paglabas ni Clara sa pinto ng simbahan, ang sariwang hangin at ang mainit na sikat ng araw ay sumalubong sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang isang matinding kaluwagan. Tila ba ang bawat tinik na nakabaon sa kanyang puso sa loob ng 5 taon ay uont-unti nang nabubunot. Tumigil siya sandali at marahang pinahid ang ilang butil ng alikabok sa balikat ng kanyang anak, isang pino at maingat na kilos na nagpapakita ng kanyang ganap na dignidad. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, patungo sa nakaparadang sasakyan, napatigil si Clara. Isang lalaking nakasuot ng maayos na sombrero at formal na kasuotan ang nakatayo sa tabi ng kanyang kotse. Ito ang lalaking nakita niya sa squatter noon, ang lalaking tahimik na nag-iimbestiga sa kanyang buhay. Dahan-dahan itong nagtanggal ng sombrero at nagbigay ng isang magalang na yuko. Ang kanyang ngiti ay hindi mapanghusga, kundi puno ng pagkilala at respeto. Ang sinag ng araw na tumama sa itim na sombrero ng lalaki ay tila isang bagong pahina na nagbubukas sa buhay ni Clara. Isang misteryong may dalang pangako ng kapayapaan. Ang misteryosong lalaki ay dahan-dahang lumapit kay Clara. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng paggalang na bihira niyang makita sa mga taong nasa paligid niya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Julian, ang anak ni Don Rodrigo. Sa unang asawa nito
na matagal nang nanirahan sa malayo. Hindi siya naparito para bawiin ang kayamanan ng ama, kundi para magpasalamat kay Clara sa pagpapanatili ng dangal ng kanilang kumpanya at sa pagtulong sa mga taong higit na nangangailangan. Isang misyong hindi nagawa ni Rodrigo noong nabubuhay pa ito. Lumipas ang ilang buwan at ang ingay ng iskandalo sa katedral ay unti-unti nang naging bahagi ng mga lumang usapan sa kalsada. Isang hapon, pinili ni Clara na bumisita sa isang pampublikong ospital na malayo sa kintab ng kanyang bagong mundo. Sa loob ng isang masikip at mainit na ward, kung saan ang amoy ng luma at maruming kama ay humahalo sa amoy ng gamot, nakahiga ang isang babaeng halos hindi na makilala. Si Doña Carmen iyon. Paralisado ang kalahati ng kanyang katawan dahil sa tindi ng stroke na tumama sa kanya noong araw ng kasal. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay ngayon ay madungis at gulo-gulo, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kisame nang walang anumang ningning. Wala siyang kasamang nurse, wala ring mga kaibigang bumibisita. Siya ay mag-isang humaharap sa dilim ng kanyang katandaan. Dahan-dahang lumapit si Clara sa gilid ng kama. Wala siyang sinabing masama, walang pangungutya sa kanyang mga labi. Sa halip, dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay, isang 5 pisong barya na may bakas pa ng kalawang at luma na ang kulay. Ito ang mismong baryang inihagis ni Carmen sa kanya noong gabing pinalaya siya sa ulan. Maingat na ipinatong ni Clara ang barya sa ibabaw ng bedside table sa tabi ng baso ng tubig ng matanda. Pinatunayan mo sa akin na ang barya ay may 2 mukha, Carmen. Ang mahinang bulong ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Ngayon, nahanap ko na ang mukhang tunay na mahalaga. Tumingin siya sa huling pagkakataon sa babaeng nagpahirap sa kanya bago siya tumalikod at tuluyang lumabas ng silid nang hindi lumilingon. Wala siyang dalang galit, tanging ang bigat ng isang yugtong natapos na nang may ganap na katarungan. Pag-uwi ni Clara, isang puting sobre ang nakita niyang nakapatong sa kanyang lamesa. Galing ito sa kulungan, isang sulat mula kay Mateo. Sa bawat salitang nakasulat doon, mababakas ang matinding pagsisisi at pagmamakaawa para sa isang pagkakataong makita ang kanyang mga anak. Isinulat din ni Mateo na iniwan na siya ni Isabela at itinanggi ang lahat ng kanilang sabuatan para lang makakuha ng mas mababang parusa. Umupo si Clara sa harap ng kanyang bintana habang lumulubog ang araw, nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa buong penthouse. Kumuha siya ng isang kandila at dahan-dahang itinapat ang dulo ng sulat ni Mateo sa maliit na apoy. Pinanood ni Clara kung paano nilamon ng naglalagablab na dilaw na apoy ang bawat titik, bawat pangako, at bawat kasinungalingan ng lalaking naging bahagi ng kanyang nakaraan. Ang papel ay unti-unting naging itim na abo. Lumiliit hanggang sa tuluyan itong mawala sa hangin. Ang patak ng abo ng sulat ni Mateo ay tinangay ng malakas na hangin sa labas ng bintana. Tila ba kasabay nito ang paglaya ng kaluluwa ni Clara mula sa huling gapos ng kanyang dusa. Wala nang bakas ng luhang pumatak, tanging ang katahimikan ng isang pusong sa wakas ay nahanap na ang kanyang tahanan. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, bago tuluyang makatulog ang kanyang 3 anak, lumapit ang kanyang bunsong si Miko at hinawakan ang kanyang kamay. Ang bata ay tumingin sa kanya nang may labis na kuryosidad. Ang kanyang maliit na boses ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Mama, pwede pa ba tayong magkaroon ng papa? Isang papa na hindi naaalis? Ang inosenteng tanong ng bata. Ang inosenteng tanong sa gitna ng dilim ay tila isang bagong binhi na handang tumubo sa lupang matagal na naging tigang. Ang sikat ng umaga ay tila mga gintong daliring humahaplos sa bagong pinturang gusali ng Bahay Clara, isang malawak na orphanage at livelihood center na itinayo ni Clara para sa mga inang mag-isa at mga batang pinabayaan ng tadhana.
Ang amoy ng sariwang pintura at bagong tabas na damo ay humahalo sa simoy ng hangin. Nagbibigay ng pakiramdam ng isang bagong simula na matagal na niyang pinangarap. Wala nang ingay ng mga makina ng pabrika. Wala na ring nakakabingging tunog ng kampana ng katedral. Tanging ang payapang awit ng mga ibon ang maririnig sa paligid. Nakatayo si Clara sa gitna ng malawak na hardin, nakasuot ng isang simpleng asul na dress na nagpapakita ng kanyang pino at kalmadong aura. Habang pinagmamasdan niya ang mga batang masayang naglalaro sa palaruan, naramdaman niya ang isang banayad na presensya sa kanyang tabi. Si Julian iyon, ang anak ni Don Rodrigo. Lumapit ang lalaki bitbit ang mga blueprints para sa susunod na yugto ng kanilang proyekto. Ang bawat galaw ni Julian ay puno ng pag-iingat at mataas na respeto, malayo sa kontrol at pananakit na naranasan ni Clara noon. Ang ganda ng kinalabasan ng gusali, Clara. Ang bawat sulok ay tila may dalang pag-asa. Ang mahinang turan ni Julian. Habang itinuturo ng lalaki ang disenyo ng bubong sa papel, hindi sinasadyang nagkadikit ang kanilang mga balikat ng bahagya. Isang mainit at ligtas na pakiramdam ang gumapang sa balat ni Clara. Isang uri ng intimacy na hindi kailanman naging mapangapi. Tumingin si Julian sa kanya nang may malalim na paghanga sa kanyang mga mata. Isang tingin na hindi lamang nakatuon sa kanyang kagandahan, kundi sa tibay ng kanyang kaluluwa. Hindi sumandal si Clara, ngunit hindi rin siya lumayo. Binigyan niya si Julian ng isang matapat at nakakabighaning ngiti. Isang ngiting nagpapahiwatig na handa na siyang unti-unting buksan muli ang pintuan ng kanyang puso sa sarili niyang bilis at sa sarili niyang paraan. Salamat, Julian. Salamat sa pagtulong sa akin na gawing realidad ang pangarap na ito. Ang sagot niya, ang kanyang boses, ay malinaw at payapa. Mama! Mama! Halika na po, lalaro tayo. Ang sabay-sabay na sigaw ni Makoy, Maya at Miko habang mabilis na tumatakbo patungo sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pawis at katuwaan, malayo sa mga luha at gutom na naranasan nila sa squatter. Agad silang sumiksik sa mga bisig ni Clara. Bawat isa ay yumayakap ng mahigpit sa kanyang baywang. Sa sandaling iyon, habang nararamdaman ni Clara ang tibok ng puso ng kanyang tatlong anak, naramdaman niya ang ganap na kabuuan ng kanyang mundo. Wala na siyang hinihiling pa. Ang kanyang mga anak ay ligtas. Ang kanyang dangal ay nabawi na. At ang kanyang bukas ay kasing liwanag ng araw na nasa tapat niya. Humarap si Clara sa sikat ng araw at dahan-dahang itinaas ang kanyang braso. Ang mahabang peklat na nakuha niya mula sa aksidente sa pabrika ay tinamaan ng liwanag. Sa halip na magmukhang isang kapintasan, ang peklat ay tila nagningning na parang isang gintong medalya, isang permanenteng paalala ng kanyang katapangan at ng bawat sakripisyong ginawa niya para sa kanyang pamilya. Hindi na ito sugat na kailangang itago. Ito ay isang marka ng tagumpay na ipinagmamalaki niya. Ang simoy ng hangin na may amoy ng bagong umaga ay muling dumaan. Tila ba ito ang huling hagod ng tadhana na nagbubura sa bawat bakas ng pait ng nakaraan? Si Clara Benavente ay hindi na ang babaeng pinalayas sa ulan. Siya na ang reyna ng kanyang sariling kapalaran, isang inang nanalo sa giyera ng buhay ng may dignidad at pagmamahal. Ang lahat ng hirap ay naging sulit. Ang buhay ngayon ay tunay na napakaganda. Nakatayo si Clara sa balkonahe ng kanyang penthouse habang ang buong syudad sa kanyang harapan ay uant-unti ng binabalot ng mga kumukutitap na ilaw na parang mga bituing bumagsak sa lupa. Hawak niya ang isang tasang kape. Ang mainit na singaw nito ay humahaplos sa kanyang mukha sa gitna ng malamig na hangin ng gabi. Sa sandaling ito ng ganap na katahimikan, hinayaan ni Clara na maglakbay ang kanyang gunita pabalik sa bawat luhang pumatak, sa bawat sugat na dumanak, at sa bawat gabing tila walang katapusan ng dilim. Napagtanto ni Clara na ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagyakap muli sa mga taong sumira sa kanya, kundi ang pagpapalaya sa kanyang sarili
mula sa kadena ng kanilang nagawang kasalanan. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon, sa pagiging bulag sa pag-ibig na walang halaga. Ang kapalaran ni na Mateo, Isabela at Doña Carmen ay hindi na niya kailangang isipin. Ipinauubayan na niya ang mga ito sa kamay ng tadhana at sa batas ng karma na walang pinipiling oras. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa puot, dahil ang puot ay isang mabigat na bagahe na hindi na niya kailangang bitbitin sa kanyang bagong paglalakbay. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng pagkalimot, kundi tanda ng ganap na paglaya. Mula sa loob ng penthouse, narinig ni Clara ang mahina at payapang paghinga ng kanyang 3 anak na mahimbing nang natutulog. Iyon ang kanyang kapayapaan, ang katiyakang hinding-hindi na sila makakaranas muli ng gutom, na mayroon silang pangalang ipagmamalaki at mayroon silang inang handang maging pader para sa kanila. Ang katahimikan ng gabi ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging isang mainit na kumot na nagbibigay ng pahinga sa kanyang kaluluwa. Ang bawat tibok ng puso ng kanyang mga anak ay ang kumpas ng kanyang bagong mundo. Isang mundong binuo niya mula sa sarili niyang mga luha at pagod. Sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento, ang mensahe ni Clara ay nananatiling malinaw. Ang halaga ng isang babae ay hindi kailanman nasusukat sa ningning ng brilyante, sa kanyang daliri, o sa marangyang apelyido ng kanyang asawa. Ang tunay na halaga ay matatagpuan sa tibay ng kanyang paninindigan at sa lalim ng kanyang pagmamahal sa sarili. Ang pagiging biktima ay isang kabanata lamang, hindi ang kabuuan ng aklat ng buhay. Maaring durugin ang iyong puso, maaring tapakan ang iyong dangal, ngunit ang iyong espiritu ay tila isang bakal na lalong tumitibay kapag idinadaan sa apoy ng pagsubok. Ang pagbangon ay hindi isang opsyon. Ito ay isang obligasyon sa sarili. Humigop si Clara ng kape. Ang pait at tamis nito ay humahalo sa kanyang dila. Tila ba ito ang lasa ng kanyang buong karanasan? Tumingala siya sa kalangitan, kung saan ang isang maliit na bituin ay tila nagbibigay ng espesyal na ningning para lamang sa kanya. Isang malalim at maluwag na buntong hininga ang pinakawalan niya. Isang buntong hiningang nagdadala ng lahat ng kanyang pasasalamat sa bawat unos na dumaan. Dahil kung hindi dahil sa mga yon, hindi niya matatagpuan ang kanyang tunay na lakas. Ang buhay, sa wakas, ay nahanap na ang kanyang pinakamagandang himig. Ang gabi ay payapa, ang puso ay hilom, at ang bukas ay puno ng walang hanggang pag-asa.